Hi mga Swiss! It's my day of today. Ang sarap sana humiga-higa lang maghapon kaso naalala ko may kailangan pala akong asikasuhin. Dito nga pala ako sa BPI daw nagpunta. I-claim ko kasi today yung bagong ATM ko. And grabe mga Swiss, mahigit sa 1 oras ako naghihintay dito. Medyo marami nga rin palang tao dahil siguro ay Friday. Pupunta nga rin pala sana ako ng munisipyo pagkatapos ko dito. Kaso mukhang hindi ko na maaabutan kaya dumiretso na lang ako dito sa Granny's. Ang daming tao dito sa Granny's, umaraw man o umulan hindi nawawalan ng mahabang pila. Tapos halos lahat ay may papasabay or may mga nakikisingit kaya talagang medyo tumagal din ako dito. At syempre, inabutan din ako ng ulan dito habang nakapila. Halos 1 oras at kalahati din ako nakapila dito pero worth it naman. Ayan, nakabili na ako. Akala ko nga din pala tapos na ako sa BPI pero nakalimutan kong palitan yung ATM password. Tapos nabigla akong mga Swiss, bakit naman ganon? Bawal na palang tumawid banda dito so kailangan pang gumamit ng overpass. Diyos ko, kung hindi ako mabisyo bumili-bili pa ako ng Granny's tapos ayan, naakyat ako dyan. Isipin mo na lang mga Swiss, naka-heels ako dyan tapos may bit-bit akong 5 box ng Granny's. Kaya sabi ko din sa katrabaho ko, chinat ko siya, Diyos ko, nanong naisip ko ngayon Akala mo naman ang dami kong oras, naglalamierda pa ako dito. Sabi naman niya, hayaan mo na, at least na-experience mo yung 23 million pesos na overpass. Feeling ko pag uwi ko wala na yung double chin ko. Charot! Bago din pala ako umuwi, dumiretso ko dito sa may Pandayan bookstore. Naghahanap kasi ako ng packaging ng mga stickers na ginagawa ko. Dito din kasi ako bumili ng lalagyan nung nakaraan. Heto nga yung una ko nakita, yung mga envelope. Kaso maulan kasi kaya mas maganda kung plastic at waterproof yung paglalagyan. Actually, umorder na rin naman ako sa Black Up kaso hindi na siya aabot since may kailangan akong i-deliver na orders. Kaya dito na muna ako bumili ng paglalagyan. Medyo mahal nga siya dito kasi yung 13 pesos is 10 pieces lang per pack. Bago ko pa makalimutan, bibili rin pala ako ng big notebook ni Ate KK. Pagdating sa mga kagamitan nila sa school, si Ate Kashika ay medyo maarte sa mga gamit niya. Kaya kapag bibili kami ng notebook, lagi niyang sasabihin Victory or Scribbles. Meron din nga pala akong biniling mga gamit para sa aking crafts. Tapos bumili din ako ng spelling booklet ni Kaden. Fast forward, nakauwi na ako dyan. Hindi ko na na-videohan yung pagsakay ko ng mga jeep at tricycle kasi ang dami kong bitbit. O baka magtaka kayo, ba't siya ako kumakain Ang dami kasing nakatambak dun sa lamesa namin. Yung kusina namin parang bodega na, hindi mo rin magalaw kasi nagagalit si mama ko. Tapos habang kumakain ako dyan, kamaritesan ko si lola ko at si mama ko. Niloloko ko sila, sabi ko naka-live ako, baka ano-anong sabihin nila at marinig ng ibang tao. Yung mga matatanda talaga, kahit ano na lang ang kwento ko, pinaniniwalaan naman nila. Kayo nang bahalang manghula kung ano yung kinakwento ko dyan. Pero ang sarap ng ganito, mga Swiss, yung wala kang kailangan gawin, tapos nakikipagmarites ka lang. And usually, ganito pala yung bonding time namin. Taste this! Pag sanggaki nga kasi yala yung patungan. Karen pong manyingil kang makuwain na yan, chuyaki kami. Yan, kain tayo mga Swiss. Dana. Kashika, inin po to. Ma, Penny, magkano yung half-half? Ang lipat niya sa tamang tempo lang ma. Half Spanish, half ano? 180. 280 yun 36 pieces. Mas mura yun 18 pieces. Ito lang mga kalandyaan. 36 pieces yun, 280. Here lang ka Alicia Morales. So for this video mga kalandyaan. Ito po yung nagsabi ng Kakabit po tall pare. Karakabit. Ito yung nagsabi, magkano ka? Ano siya? Parang Ito yung nagsabi ng tall pare. ay, basta yun. So kakabit po tayo sa mga kalandyaan. Sasamahan niyo po kami sa tulungan at patulog po po. Oh, sige.
Mauta ka kanyan na. Pare. Hindi tol, pare yun. Tol? Ano kasi yung tol? Next naman na yung brownies. Hey, kanyaman. Kung kasama ko lang yung mga ka-work ko niyan, isa lang ang sasabihin namin. Masarap to, kasama ang black coffee. Sarap no, katapos kong maglakad ng maraming steps, heto na naman ako sa aking mga Kaya ka cravings. bilang brownies? Isa-isa ko na rin palang tinatawag yung mga anak ko dyan para magmerienda o bala mo mag-attendance check kami king school ne. 10/10 talaga yung ratings ko dito sa cheese bread at brownies ng Granny's Bake Shop. Maliban nga rin pala sa mga tinapay, bumili din ako ng kape ko. In fairness, 75 pesos lang to pero nanlalaban yung kape. After kong magpahinga at magmukbang session, ayan, back to work na naman tayo. Back to sideline tayo mga Swiss. Imagine rest day ko sa work pero ang dami ko pa rin ginagawa. Nyanay minsan bagyana ako mo eh. Tinuloy ko lang yung mga nakapending kong stickers and name tags dito. Nung bumili akong printer, mga Swiss, for personal use lang talaga to ng mga bata. Kaso naisip ko, mga Swiss, sayang naman. Minsan hindi talaga ako mapakali. Hindi naman talaga ako magaling mag-edit at gumawa ng layout. Kung ano lang yung mga maiisip kong gawin, yun lang yung ginagawa ko. Alam niyo ba, nabili ko tong printer, mga 8,000 plus, pero na-ROI ko na siya last year kasi marami akong pa-order na name tag, subject, and labels. Naalala ko pa noon, ang pangit ng alignment ng mga print ko. Tapos si TLAD pa yung unang customer ko. Sabi niya sa akin, nahilo daw siya sa pagkakat dahil nga hindi pantay-pantay yung alignment. Pero syempre, practice makes perfect. Kahit hindi ko naman talaga na-perfect. Pero at least kahit papano nag-i-improve ako. Pero madalas may mga reject items ako. Pero ang ginagawa ko ay kinakat ko yung mga pwede pang paggamitan. Tapos inaalis ko lang yung mga part na hindi na pwedeng gamitin. Then binibigay ko na lang as freebies dun sa customer. Baka kasi may gusto silang paggamitan, kesa naman sa itapon ko, sayang yung ink and materials. While on the process ako sa mga ginagawa ko, alam niyo ba mga Swiss, na-realize ko lang na hindi rin pala madali yung mga ganito. Hindi pwede dito yung mga linyahan ni Mrs. Grace Tan Felix na okay na to. Kasi ang kailangan dito ay maingat ka. Dahil nga hindi naman tayo pro level at bagong crafter lang, kailangan maingat sa bawat step. Yung pagputol, dapat sukat na sukat. Yung pagdidikit naman ay dapat marahan lang. Kasi sayang naman pag nagkamali, masisira pa yung materials. Tulad ng sabi ko, hindi pa ako pro level pero ginagawa ko talaga yung best ko sa bawat piece. Alam ko wala naman nagtatanong pero ako yung gumawa ng mga layout niyan. Kung baga ang mga layout ko ay from scratches talaga. Gusto ko kasi unique yung mga ginagawa ko at syempre gusto ko pag natanggap ng umorder, satisfied sila at happy sa mga gawa ko. Lalong-lalo na yung mga bata. Speaking of orders, heto na pala yung mga last batch na gagawin ko ngayon. Mga random order lang to from Facebook Marketplace. Hindi ko sila kalala personally pero grabe, nakaka-touch yung tiwala nila. Maraming salamat po sa suporta. Kahit simple lang, sobrang laking bagay na sa akin to. Tapos mga Swiss, tignan nyo naman yung effort ko dyan. Pinalitan ko yung laminating film na gamit ko. Gumamit ako ng mas makapal na may kapal na 250 GSM. Medyo ang hirap niyang butasan sa normal na puncher. Diyos ko, may bug na akong kumyakken. May nga pala palipit ko para muabos buske. And finally, I'm done. Mayari ko rin gumigising na yung mama ko Ken kasi 4 AM no. And heto na nga rin pala yung mga nabili kong lalagyan sa may Pandayan bookstore. Pack na pack, sukat na sukat yung size. And ayan mga Swiss, pagtapos ko dito natulog na talaga ako. Tapos day off ko ulit mamaya. Ayun lang naman ang ganap natin today mga Swiss. Day off pero parang hindi rin. Thank you sa pagsama sa akin. Don't forget to like, comment, share, and follow kung nakarelate kayo sa buhay nanay. Nanay/employee/raketera. Saan naman ang hostesya sa rest day, diba? Ayun lang. Thank you for watching. Bye!